Nako, ito pong balitang ating gagawin ngayon ng reaction at commentary ay sobrang mapapakamot po kayo ng ulo. Dahil po sa title pa lang po nito, no, China, hinihikayat ang mga kabataang Pilipino na labanan ang misinformation. Sa mismong China po nang galing yan, no, na labanan daw ang misinformation. Samantalang sila po ang numero uno na nagkakalat po ng misinformation, lalong-lalo na po dyan sa ating sigalot dyan sa West Philippine Sea. By the way, welcome po sa aking channel. Ako po si Daddy Jem. Ito po ay reaction at commentary channel. Kung gusto mo ng mga gantong content, huwag mong kalilimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na po natin pakinggan at panoorin to para malaman po natin ang nilalaman. Let's do this. Sa gitna ng pagdiriwang ng diplomatic relations ng Pilipinas at China, iginit ng China ang pag-iral ng maayos na dialogo sa pag-ayos ng sigalot at hinikayat pa ang mga kabataang Pilipino na labanan ang anilay misinformation o maling balita. Aray ko. Nakatutok si JP Soriano. Nakasalalay raw sa mga kabataang Pilipino ang kinabukasan ng relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang laman ng pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Xilian na binasa ni Chinese Minister Councilor Wang Yulei. Dagdag ni Wang, bagaman hindi raw maiiwasan sa magkapitbahay na magkaroon ng pagkakaiba, dapat daw piliin parati ang maayos na pag-uusap sa halip na komprontasyon at pagsasaayos sa halip na palakihin pa. Hindi ko po alam kung ano pong i-react ko dito, ano pong sasabihin ko po sa sitwasyon na to, no? Dahil mismong China po yung nagsabi niyan, no? Diba? Na kailangan daw ay madaan daw po ang key, no? Ay pagdadialogo at hindi pagkokomprontasyon. Yun po ang sinasabi ng China regarding po sa ating sigalot sa West Philippine Sea. Ang kapal ng mukha nilang sabihin po yun, no? Dahil sila po ang kauna-unahan at hanggang ngayon ang nambubuli sa atin sa ating sariling soberanya, sa ating sariling EEC, winawater cannon tayo, binabangga-bangga tayo. Tapos meron silang lakas ng loob at kapal ng mukha na sabihin to, na the key lies in choosing dialogue instead of confrontation, management rather than escalation. I-comment down below nyo po kung anong salubin nyo po dito. Ako po talagang sobrang natatawa po ako dito. At mapapakamot ka talaga ng ulo dahil kapaligtaran po ng ginagawa po nila ang kanilang sinasabi. Dahil sila po mismo ang gumagawa ng kabulastugan sa atin. Hindi po nila sinusunod tong sinasabi nila na to. Na kailangan daw ng dialogo o mag-usap imbis na mag-confrontation. Di ba? Sila po ang mismong nambubuli sa atin sa West Philippine Sea. Walang bearing itong sinasabi na to ng China. Magkaroon ng pagkakaiba, dapat daw piliin parati ang maayos na pag-uusap sa halip na komprontasyon. Piliin ang maayos sa pag-uusap instead sa komprontasyon. Hindi talaga nila ina-apply to sa sarili nila. 'Di ba? Samantalang tayo lagi tayong binubuli sa sarili nating iisi, 'di ba? Binawater cannon, lahat na ng pambubuli, mapa-ere o mapadagat. Ginagawa po nila lahat ng pambubuli sa atin diyan sa West Philippine Sea. Tapos ang lakas ng loob nilang sabihin to mga katagang to. Sila mismo ang nagpapakalat ng misinformation. Ito palang sinasabi nila na to misinformation to. Dahil hindi po nila ginagawa yung kanilang sinasabi. Dapat daw piliin parati ang maayos na pag-uusap sa halip na komprontasyon at pagsasaayos sa halip na palakihin pa. Aray. Ang Chinese Embassy, hinikayat ang mga kabataang Pilipino na pagtagumpayan ang mga anilay misinformation o maling balita. At Grabe, no? Ang kapal talaga. Ito talaga makikita po talaga natin yung pagmamanipula ng China. Mismong kabataang Pilipino sinasabihan nila, no, na wag daw maniniwala sa misinformation. Samantalang sila, yung unang kataga pa lang kanina na sinabi nila na yun, regarding sa ating sigalot sa West Philippine Sea, ay sila mismo yung lumalabag. Sila mismo yung nambubuli sa atin. Tayo po ay dumidepensa lang sa ating soberanya kasi atin po yan, pinagtatanggol po natin ating EEZ. Tayo po ang tunay na nagmamayari niyan dahil inaward po sa atin yan noong 2016 sa arbitral ruling. At tayo ay sumusunod sa UNCLOS, sa international law. Samantalang sila mula sa pool ay nangbubuli, hindi lang po sa atin hindi lang sa Pilipinas. Sa iba't ibang karatig bansa po natin, binubuli po talaga ng China. Dahil naniniwala po talaga sila na kanila ang buong Indo-Pacific dahil po dun sa 9 o 10 dash line nilang kalokohan na yun. Di ba po? Samantalang po tayo, meron tayong legal basis dahil atin po talaga inaward po sa atin yun
'Di ba? Kasi nga meron silang gustong kunin sa atin eh. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong Indo-Pacific. Marami silang gustong kunin diyan. Sa Kim ang leader ng China, 'di ba po? Kaya pati itong kabataan po natin ay pinakikialaman ng China. No, pinagsasabihan ng ating kabataan na wag daw basta maniwala sa misinformation o labanan ng misinformation. Samantalang sila mismo ang nagkakalat ng misinformation. Kaya para sa akin po, sobrang kapal po ng mukha nitong China para sabihan po ang ating kabataan at baliktarin po tayo regarding po dyan sa sigalot natin sa ating EEC. Pa, ang Chinese Embassy hinikayat ang mga kabataang Pilipino na Grabe. pagtagumpayan ang mga anilay misinformation o maling balita at makita raw ang tunay na kwento ng kanilang bansa. Hindi naman na kailangan pang sabihan ang ating kabataan dahil matatalino ang mga kabataang Pilipino. Di ba po? Lalong-lalo na po regarding sa kung anong totoong nangyayari sa China. Nakikita po yan ng mga kabataang Pilipino o lahat ng Pilipino. Kasi po meron na po tayong internet. Alam po ng lahat ng tao, hindi lang ng Pilipino, ang nangyayari sa China. Di ba po? Hindi po tulad nung China na ang binabalita lang nila sa kanilang media talaga, no? Na puro good side lang ng China. Wala silang transparency. Ganun ang ginagawa ng China. Hinahawakan nilang kanilang media para mabango ang China sa buong mundo. Pero kasi, lalo na regarding sa ating EEC, sa ating nangyayari sa ating soberanya, ay meron na pong international media na nakasaksi mismo, na naka-onboard sa ating barko, na sila ay mismong nakaranas ng pambubuli ng China. Water cannon po sila, mismong sila ay tinamaan ng water cannon. Kaya wala na pong mabubola itong China. Dahil kalat na po sa international media ang kalokohang ginagawa ng China. Kaya hindi na nila pwedeng sabihin itong mga gatong bagay. Dahil sila mismo ang lumalabag o sila mismo ang hindi sumusunod sa kanilang sinasabi. Kabaliktaran po ang kanilang sinasabi sa kanilang ginagawa. Ganyan po ang China. Tapos pakikialaman nitong China pagsasabihan ng ating kabataan na labanan ng misinformation. Sobrang maling-mali yun dahil mismo ang China ang nagpapakalat ng misinformation. Hindi po mga bobo ang kabataang Pilipino. Maling balita at makita raw ang tunay na kwento ng kanilang bansa. Walang sinabi ang embahada kung ano ang maling impormasyon tungkol sa China ang tinutukoy nila. Dati nang iginigiit ng gobyerno ng China na teritoryo nila ang halos buong South China Sea Aray ko. kasama ang West Philippine Sea. Base raw sa kanilang 10-dash line map. Ayan, yung sinasabi po natin, di ba? Yung 10-dash line nila yan. Dahil sa 10-dash line nila na yan, kanila daw ang buong karagatan na yan. Di ba? Ganyan sila kasakim. Lahat po ng bansang kapitbahay natin ay tinutulig sa ang China. Dahil hindi po makatao yun. Dahil wala naman po talaga matinding prueba yung 10-dash line nila na yan. Tayo po, o yung iba pong bansa na mayroong pagmamay-ari na saklaw ng international law, yun po ang legal. Dahil po talagang may kasulatan yan eh. May proof. Tulad po nung sa atin, sa ating EEC sa West Philippine Sea. Tayo po ang tunay na nagmamayari niyan. Ang China, wala pong legal basis yung 10-dash line nila na yan. Kaya sila po ang nagpapakalat ng misinformation, hindi po ang Pilipinas. Kasama ang West Philippine Sea. Base raw sa kanilang 10-dash line map. Sa nakalipas na mga taon, nakapagtayo ang China ng mga istruktura sa artificial islands na binuo nila gaya ng Mischief Reef sa West Philippine Sea. Ayan lang eh, di ba oh? Pananakop yan ng illegal. Atin yan eh, tas tinayuan nila ng mga artificial island na yan. Illegal yan, kumbaga sa lupa, squatting. Di ba? Ini-squat nila yung hindi naman nila pag-aari. Di ba? Tapos ang kapal ng mukha nilang sabihan tayo na yun nga yung kabataan natin na wag daw labanan ng misinformation. Di ba? At sinasabi nila na mas maganda makipag-dialogo, makipag-usap kaysa makipag-konfrontasyon sa nangyayari sa atin sa West Philippine Sea. Eh sila mismo yung gumagawa nun. Sila mismo yung talagang nag-break sa kanilang sinasabi nila na yon. Kaya sinong maniniwala sa mga checkwang to kung ganyan ang sinasabi nila? Hindi kasi nila tinutupad o ginagawa ang kanilang mismong sinasabi. Maling-mali ang ginagawa nilang pangingialam, lalong-lalo na po sa ating kabataan. Kaya sa mga kabataang Pilipino dyan, no, mga kapwa ko Pilipino, wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi na to ng China. Dahil alam ko po na matatalino po ang mga kabataan po natin, lalo po ngayon, digital era na po. Isang pindot lang, isang type lang, mariresearch na po natin lahat ng katotohanan sa internet. Tandaan nyo, Pilipino po tayo, atin ang ating sariling EEC. Ang West Philippine Sea ay atin, legal na atin yan. Tayo ay sumusunod sa international law at yung China ang hindi sumusunod sa international law. Ang dami na nga sanction ng China eh. Alam ko po matatalino po mga audience ko kaya
I-comment nyo na lang po down below kung ano pong saloobin nyo sa sinasabi na to ng China. Sa artificial islands na binuo nila gaya ng Mischief Reef sa West Philippine Sea. Kahit pa nanalo ang Pilipinas sa 2016 arbitral ruling Yun. na nagsasabing walang basihan ang punto ng China Tama. at kinatigan ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Diba? Ang linaw-linaw eh. Nasa international law tayo. Diba? Walang bearing yung 10-dash line nila na sinasabi. Tayo ang nire-recognize ng international law. Tayo ang sumusunod sa batas. Atin yang West Philippine Sea. Ini-squat nga nila, di ba, tinayo nila artificial island. Kapal ng mukha nila. Maling-mali yung ginawa nila na yon. Pero di ba, ang kapal ng mukha talaga nilang sabihin na kanila daw ang ating teritoryo. At tayo daw ay parang ganun sinasabi nila, nagpapakalat tayo ng misinformation patungkol sa bansa nila. Maling-mali. Hindi po tayo nagpapakalat ng misinformation sa bansa nila. Sila mismo ang nagpapakalat ng misinformation sa bansa nila. Dahil lahat lang po ng nilalabas nila sa media nila ay puro kabutihan lang ng China. Although hindi naman po totoong nangyayari yun. Mismong mga mamamayan po nila sa China ang nagsisiwalat ng kabulukan ng gobyernong Xi Jinping. Tandaan nyo yan. Mismong Chinese citizen. Dahil sila mismo yung nakakaranas, sila yung nahihirapan, sila yung hindi makapaghanap buhay, sila yung hindi makapagtrabaho ng ayos sa mismong bansa nila. Dahil corrupt ang kanilang leader. Ang iniintindi lang ng kanilang leader ang sarili nila. Yung mismong mga nasa laylayan ng mga Chinese ay kawawa. Kaya karamihan po sa kanila ay nagmamigrate sa ibang bansa at doon na lang nagnenegosyo. Dahil mismong sa bansa po nila ay hindi po sila mabubuhay lalo't kung pamilyado sila. Tandaan nyo yan, no? Matatalino po kayo. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi na to ng China. At kinatigan ang Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Wala pang tugon kaugnay dito ang Department of Foreign Affairs. Pero kamakailan lang mariing inalmahan ng gobyerno ng Pilipinas ang pinakabagong kaso ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa maliit na barko ng BFAR sa Di isang ba? Kitang-kita, di ba? Kitang-kita ng buong mundo eh. Di ba? Na sila mismo yung lumalabag sa kanilang sinasabi. Di ba? Yung unang sinabi lang kanina, matatawa ka talaga eh. Hindi daw kailangan ng konfrontasyon, kailangan daw dialogo. Pero sila mismo yung nagwa-water cannon. Sa sarili nating teritoryo yan ha, sa West Philippine Sea. Dapat tayo ngayon nagwa-water cannon sa kanila, tayo nagtataboy sa kanila eh. Pero sila yung may kapal ng mukha para ganyanin tayo sa sarili nating iisi. Sa sarili nating teritoryo. Kaya malaking kabulastugan, malaking kalokohan ang sinasabi na to ng China. Kahit anong buka ng bibig ng China, kahit ano pong sabihin nila sa atin, wag na wag po tayong maniniwala. Dahil tayo po ay Pilipino. Ipinaglalaban po natin ang ating soberanya. Hindi man po tayo mismo nakakatulong mismo dyan sa West Philippine Sea. Kung meron po tayong kapangyarihan o privilege na makapagsalita po dito sa internet o makapag-comment sa internet, gawin po natin yan bilang Pilipino. Ipagtanggol po natin ang ating bansa. Ang ating soberanya, atin po yan. Tayo po dapat ang nakikinabang dyan. Hindi po yung mga pesting checkwan na yan na binabaliktad tayo lagi. Diba nakikialam pa eh. Mismo kabataan pa natin sinasabihan eh. Na kailangan daw labanan daw ng ang misinformation sa kanilang bansa. Hindi po buo-buo ang kabataang Pilipino, mga chekwa kayo. Ayun lang po no. Mag-comment na lang po kayo sa baba kung anong saloobin nyo sa ating napanood. Ako po talaga sobrang napapakamot ng ulo at talagang natatawa ako sa mga nilabas ng China na to na statement. Na pati ang kabataang Pilipino natin na pinakikialaman na kailangan daw yung misinformation ay labanan ukol sa kanilang bansa. Pero po, lagi ko nga po sinasabi sa inyo, matatalino po ang Pilipino. At digital era na po ngayon, isang pindot lang, kaya na po natin mag-research. Sana po nag-enjoy po kayo at nagustuhan nyo ating content, ang ating reaction and commentary channel. Comment down below kung ano sa loobin nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka para ma-update ka kapag naglalabas ako ng gantong mga reaction and commentary video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out.